Good day everyone. Our topic for today is all about criminal law. So, what is criminal law? Criminal law is that branches of law which define crimes, treat of their nature, and provides for their punishment. Ang criminal law ay sangay ng batas na tumutukoy sa mga paglabag o krimen laban sa estado o sa lipunan. Layunin nitong mapanatili ang kaayusan at seguridad sa lipunan sa pamamagitan ng pagpapataw ng mga parusa sa mga taong lumalabag sa mga itinakdang batas. May mga halimbawa ng krimen sa ilalim ng criminal law ay ang pagpatay, pagnanakaw, paggagahasa at iba pang mga gawaing ipinagbabawal ng nagdudulot ng pinsala sa mga tao o sa ari-arian. So, we have two branches of criminal law. First, the substantive criminal law. Define crimes and set the penalties for committing them. Dito, tinutukoy ang mga krimen at ang mga kaukulang parusa para sa mga ito. Halimbawa dito, nakasaad kung ano ang itinuturing na pagnanakaw, pagpatay at iba pang mga krimen, pati na rin ang mga kaparusahang para sa mga gumagawa ng mga ito. Second, the procedural criminal law outlines the rule for enforcing the law, ensuring fairness during legal processes, such as investigation and trial. Ito ang nagtatakda ng mga proseso at tuntunin na sinusunod sa pagsisiyasat, pag-uusig at pagpapataw ng parusa sa mga krimen. Sinisiguro nito ang pagiging patas ng mga proseso, kabilang ang mga karapatan ng nagsasakdal tulad ng legal na representasyon at proteksyon laban sa mga illegal na paghahanap o pag-aaresto. So, we're going to discuss the characteristic of criminal law. First, generality criminal law. The law is binding to all persons who reside or sojourn in the Philippines. Ang ibig sabihin nito ay ang ating criminal law ay isang enforceable or applicable sa lahat ng taong naninirahan sa Pilipinas. Pilipino ka man o Amerikano, Indiano o kung ano pa man ang inyong lahi. Second, territoriality criminal law. The penal law of the country have force and effect only within its territory. Ang batas penal ay isang bansa ay may bisa at epekto lamang sa loob ng nakasasakupan o teritoryo nito. Third, prospectivity criminal law. Acts or omission will only be subject to a penal law if they are committed after a penal law had already taken effect. Ang isang kilo sa pagkukulang ay mapaparusahan lamang sa ilalim ng isang penal na batas kung ito ay nagagawa pagkatapos ng batas na iyon ay naisabatas. Felonies. Felonies are the most serious crimes. They are either supported by a heinous intent, like the intent to kill, or accompanied by an extremely serious result, such as loss of life, grievous injury, or destruction of property. Sabi dito, ang mga felonies ay pinakaseryosong krimen. Sinusuportahan sila ng isang karumal-dumal na layunin, tulad ng layunin pumatay o sinamahan ng isang pinakaseryosong resulta, tulad ng pagkawala ng buhay. Pangalawa, misdemeanor. Misdemeanor are less serious than felonies either because the intent requirement is a lower level or because the result is less extreme. Misdemeanor are usually punishable by jail time of 1 year or less per misdemeanor, a fine or alternative sentencing like probation, rehabilitation, or community service. Sabi dito is ang misdemeanor ay hindi gaanong seryoso kaysa sa felonies dahil sa mas mababang antas ang intent requirement o dahil ang resulta ay hindi gaanong sukdulan. Ang mga misdemeanor ay karaniwang pinaparusahan ng oras ng pagkakakulong ng 1 taon o mas mababa sa bawat misdemeanor. Multa o alternatibong sentensya tulad ng probasyon, rehabilitasyon o serbisyo sa komunidad. Susunod naman is infraction. Infraction, which can also be called violation.
are the least serious crimes and include minor offenses such as jaywalking and motor vehicle offense that result in a simple traffic ticket. Infractions are generally punishable by a fine or alternative sentencing such as a traffic school. Ang pagkasabi dito sa Tagalog is, ang mga infraction ay maaari ding mga paglabag sa tawag ay ang pinakamababang seryosong krimen at kinabibilangan ng mga minor de edad na pagkakasala tulad ng jaywalking at mga paglabag sa sasakyan di motor na nagresulta sa isang simpleng ticket sa trapiko. Ang mga paglabag ay karaniwang pinaparusahan ng multa o alternatibong paghatol. Hi everyone, we're going to discuss the source of criminal law. Number 1. Classical Act No. 3815 or the Revised Penal Code and its amendments. Ang Batas Pambansa Big 385 o ang Revised Penal Code ay isang pangunahing batas na nagtatakdang mga krimen at kaparusahan sa Pilipinas. At ito ay binago upang isama ang mga bagong batas at pag-aayos sa mga umiiral na probisyon. Number 2. Special Penal Laws passed by the Philippine Commission, Philippine Assembly, Philippine Legislature, National Assembly, the Batasang Pambansa, and Congress of the Philippines. Ang mga Special Penal Laws na pinasa ng Philippine Commission, Philippine Assembly, Philippine Legislature, National Assembly, Batasang Pambansa at Kongreso ng Pilipinas ay mga batas na naglalayong tugunan ang mga partikular na krimen o isyu sa lipunan na nagbibigay na tiyak na parusa o regulasyon para sa mga ito. Number 3. Penal Presidential Decrees issued during martial law by President Marcos. Ang mga Penal Presidential Decrees na ipinatupad noong martial law sa ilalim ni Pangulong Marcos ay mga kautosan na nagtatakda ng mga bagong batas, parusa at regulasyon na layuning supiliin ang krimen at kontrolin ang oposisyon sa ilalim ng kanyang pamahalaan. Hello guys, we're going to discuss the theory. Number 1. Classical theory, the basis of criminal liability is human free will and the purpose of the penalty is retribution. Ang classical theory ay nakabatay sa konsepto na ang mga individual ay gumawa sa malay ng tao na desisyon na gumawa ng krimen. Ang teoryang ito ay nagmumungkahi na ang mga tao ay nagtatasa ng mga benepisyo ng paggawa ng krimen laban sa posibilidad na sila ay mahuli at maparusahan. Number 2. Positivist theory, the basis of criminal liability is the sum of social, natural, and economic phenomena to which the actor is exposed. Ay nagbibigay diin na ang batas ay produkto ng lipunan na itinatag ng mga Australyong entidad. Number 3. Ethic or mixed theory, it is combination of positivist and classical thinking wherein crime that are economic and social in nature shall be dealt in a positive manner. Thus, the law is more compassionate. Ang ethic o mixed theory ay tumutukoy sa isang pamamaraan na nagsasama-sama ng mga ideya at konsepto mula sa iba't ibang theoretical na balanggas upang magsusing unawaan ang pag-uugaling kriminal. And now, we were discussing the three main branches of the government: the legislative, executive, and the judiciary. First, the legislative. The legislative branch makes law and controls government spending. It includes elected representatives who pass legislation, approve budgets, and provide oversight of the executive. And the executive branch carries out and enforces laws. It includes the president, vice president, the cabinet, executive departments, independent agencies, boards, commissions, and committees. And lastly, the judiciary branch. The judiciary branch of government refers to a country's court system such as Supreme Court. Judiciary are responsible for interpreting and applying a country's law
in particular cases and can also be invested with the power to strike down laws that it deems unconstitutionally. In summary of the three branches of the government, the legislative is responsible in acting law. Sila ang gumagawa ng batas. After Congress acting laws, it is the duty of executive branch of the government to implement and enforce that law. Interpret, it is the judicial system or judicial branch of the government that will determine whether or not the law that has been enacted by Congress and enforce the executive branch of government has been violated by particularly individual that has been charged in court. We're going to discuss the principle in criminal law. 1. Evidence is crucial in criminal law for determining facts and preventing decision based on conflicting statements, but it must be evaluated in context to avoid bias. The principles of double jeopardy ensures fairness by preventing individuals from being tried twice for the same offense. Sa batas kriminal, mahalaga ang ebidensya upang malaman ang katotohanan ng kaso, ngunit kailangan itong suriin ng mabuti sa tamang konteksto upang maiwasan ng maling interpretasyon. Ang prinsipyo ng double jeopardy ay nagtitiyak ng patas na hustisya sa pamamagitan ng protekta sa mga tao mula sa muling pag-uusig para sa parehong kaso. Number 2. Criminal intent refers to an individual's conscious decision to commit an unlawful act and cause any specific outcome, such as intentionally causing grievous bodily harm. Proving intent can be complex as dependence of offense, self-defense, intoxication, or mental health issues as justification for their action. Ang kriminal na intention ay tumutukoy sa sinadyang hangarin ng isang tao na gumawa ng labag sa batas na aksyon at magdulot ng tiyak na result. Tulad ng sadyang pananakit gamit ang martilyo, mahirap patunayan ang intensyon sa maraming pagkakataon dahil madalas na ginagamit ng mga akusado ang depensa sa sarili, pagtanggol, kalasingan o hindi magandang kalusugan ng isip. Number 3. Criminal defenses. In criminal cases, common defenses include intoxication, self-defense, and mental health, all requiring proof of their existence. Additionally, circumstantial defense like mistake, accident, or misleading information may be considered, but it's essential to consult a lawyer to assess the likelihood of success for any defense strategy. Sa mga kasong kriminal, may iba't ibang depensa tulad ng pagkalasing, pagtanggol sa sarili, at isyu sa kalusugan ng isip na kailangan patunayan. Mahalaga rin isaalang-alang ang mga depensa batay sa mga sitwasyon pangkapaligiran tulad ng maling akala at aksidente, at kumonsulta sa isang abogado upang masuri ang posibilidad na tagumpay ng anumang depensa. Okay, we're going to discuss the step in making law. Number 1, creation of a bill. A bill is drafted, sponsored, and introduced in either the House or Senate. Ibig po yan, ang isang panukalang batas ay sinulat, sinuportahan ng isang mambabatas at ipinakilala sa Kongreso o Senado para sa talakayan at pagboto. Pangalawa, committee action. The bill is assigned to a relevant committee for review, possible hearing, and revision. Isipin po yan, ang panukalang batas ay tinalaga sa isang kaukulang komite para sa pagsusuri, posibleng pandinig, at mga pagbabago. Pangatlo, floor action. The bill is debated and potentially amended by the full House or Senate. Sabihin mo yan, ang floor action ay ang proseso kung saan isang panukulang batas ay pinagdedebatehan at maaaring amendyohan ng buong kapulungan ng House of Senate. Pangapat, vote. Member of the House and Senate vote on the bill. Sabihin ko yan, bumuboto ang mga miyembro ng kapulungan at Senado sa panukulang batas. Yun lamang po, and thank you.